Magandang araw sa inyo mga kapatid. Ito ngayon, ang live namin ng mga Katoliko na wala silang magawa sa akin, sisiraan talaga. History repeats itself. Pati si Kristo, pati mga katawan ni Kristo, sisiraan na. Si Kristo nangaral ng Ebanghelyo. Si Kristo rin pinatangal anak ng demonyo. Sa 8, 50 hanggang 55. Itong mga tao ito, kalahi ng demonyo, hindi makinig sa Ebanghelyo, sa turo ni Kristo. Hukom, mga anak ng Diablo. Sa 10, sa 8, 41 hanggang 47 ng gawa ng Juan. Ito ngayon, tanan ha, pag nakipag-debate ako sa mga Katoliko live, ang sabi nila, wala daw moderator. Kinakasako na kailangan ng moderator. Kung papayag kayo sa Ebanghelyo moderator, huwag sa adik. Mag-isip katulad nila. At ngayon naman, gusto ko pin down. Bubura ako sa grammar. Ha? At palamura daw ako. 3. Palamura, bubu sa grammar, at pag-debate walang moderator. Lahat ito kinakasako. Lahat ng gusto na kinakasa ko, ginagawa ko lahat ang gusto na. Ang hindi magawa, makipag-live sa akin. Takbuhin pa rin ang Katoliko ngayon, pati protestante. Nakikibate. Wala siya masabi. Ito ang naka-live. Ang sabi ko, certified na bubo. Kasi sabi nga, bubo daw sa grammar. At ayaw na mag-debate sa akin pa kasi palamura ako. Tanga. Walang totoong Kristiyano na hindi marunong magmura. Ang totoong Kristiyano, ang totoong Kristo nagmura. Yung mura, hukom ho yun. Nandun po, sa New Testament pa lang, 22 ang mura. New Testament pa lang. Sa Ebanghelyo. Sabi ni Kristo, huwag mo bawasan. At huwag mo naragdagan. Kasi yun po banal. Hukom pa mura. Pag hindi mo nawa, ano, batalyo ka, bubo ka. Sabi ni Kristo, wala sa masama ang makunawa. Yung masama ba? Mabuti? Tanga yun. Bubo yun. Tarantado yun. Ang katubas nun sa English fools. Tanga. Walang alam. Natulad si Kristo sa kanyang Espiritu Santo sa Espiritu sa ating puso. Ebanghelyo. Ha? Itong tao ito, dito makita ang ugali ng Katoliko. Pati grammar, peto lang ako. Kasi, hindi makapanalo sa Ebanghelyo. Hindi siya makapanalo. Atake na ako'y palamura. At walang grammar. Ito, kinakasa ko lahat ang gusto nang sabihin. Sila mismo ang kakain. Ako, magpapatunay ako. Sila lang walang patunay. Ito naka-live na to. At ayaw na ipalabas ng Katoliko. Ako na ang palabas sa inyo. Last week pa ito. Lahat ang gusto pakikaya. Ano pa magkulang ito? Wala na. Pati sa moderator, tumatakbo sa mga moderator. Pag si Banjalo ang kaharap. Kaya kailangan may moderator. Kasi walang moderator eh. Ano? Bakit? Marami kayo ako mag-isa. Kayo pa umiiyak, tanga. Ibig sabihin, hindi nyo kaya ang Kristo ko at ako. Ha? Sa live. Ang ginawa na, nagtumatagpo, dinadaga na sa live. Ayaw na mag-live. At gusto niyang patunayan naman, ako tumatawag sa inyo na kayo di marunong mag-grammar at hindi kayo marunong mag-English. Alibay nyo langan kasi ang Kristo nyo at kayo lampa. Mga adik, mag-isip. Wala sa reason. Dito makita. Ito ang patunay ko na may ebidensya. Husgaan natin sila base sa ebidensya. Huwag labas sa ebidensya. You should consider the evidence fairly. Huh? You judge fairly with the evidence because the evidence tells the truth. Not me, not you. That is the basis of judgment. The evidence to prove who is right and who is wrong, who are bubo or hindi marunong. Ang hindi nakaunawa sa salita ng Diyos, mga bubo yun. Hukom ho yun. Kayo hindi marunong hukom. Maraming tata, pati si Kristo nagmura. Hukom po yun. Tanga.
bulag, gago, tarantado. Yun po yung hukom. Banal na hukom that is also evangelical judgment. Yun lang. Atakihin niya ako, napatuloy na bubo kayo talaga. Kasi daw, ikaw ambasador. Huwag ka mumura. Tanga ka. Sino ka si Kristo? Sabi ni Kristo, tarantado kayo. Ang hindi maniwala sa Ebanghelyo, tarantado, gago, mga adik. Sa Ebanghelyo, ang mura. Banal ho yun. Kayo lang hangal. Hindi nyo alam hanggang ngayon. Mga Katoliko. Ito ha, pakinggan natin. Wala. Okay, saglit lang. Alam mo ba ang grammar? At pagkatapos ito, tumakbo na. Ha? Ako na to tawag. Tanong sila, pero wala siya magawa pa rin. Ha? Pati yung grammar, pinatulan ko na. Pero wala siyang alibay. Lahat-lahat ang challenge sa ang hindi magawa, magandang debate. Sa grammar, magsarayan ko, bubos na. Tumata mo pa. Alam ko yung grammar. Pakinggan no. Ito. Pakinggan no. Ito ha, ebidensya. What is meant by grammar? What is meant by grammar? English tayo ha? English ha? Kung alam mo English, sabi mo, ang grammar kasi English, what is meant by grammar? Ano sa English ang grammar? Ha? Takbuhin sa grammar, English evangelist, they are attacking against the argument at pinatulan ko sila. Kahit argumentator, kung para kayo, wala kayo. Oh. Si Joey na kolumna, Nathaniel, Emmanuel Hilaw, Junior Cortez. I-update natin mamaya. Medyo i-backtrack natin. Ulitin natin. Alam mo ang grammar? What is meant by grammar? What is meant by grammar? English tayo ha? English ha? Kung alam mo English, sabi mo, ang grammar kasi English, what is meant by grammar? Diyan, sabi ko, English ha? Sabi mo, bubulong English sila. Wala sa kanilang nagsalita ng English, saka simple lang. Kahit simple lang, pag elementary na English, sila alam. Lalo sa legal, ligaw. Wala kang magawa. Gawain na sa magbintang, walang patotoo. Sa 12:10 ng Revelation at sa Matthew 19:18. Mapatotoo ang patotoo galing kay Kristo, Ebanghelyo. Sa'yo naman, walang patotoo. Kasalanan sa harap ni Kristo. Mga Katoliko, tuloy natin. Ano sa English ang grammar, tanga? What is your credibility to this grammar? Grammar is English, pangit. Ano ang grammar? Lahat ka bubo sa grammar. Sabi niyo sa akin, hindi ko marunong grammar. Yung text lang sa usapan, kayo pala bubo, tanga. Naka-live kayo sa akin. What is meant by grammar? Grammar is an English word that refers to the set of rules that govern kahit isa wala. Grammar is ulitin ko ha. Grammar is ano ngayon Emmanuel na hello. Yung mukha mo Kristo dito, Kristong bubo. Dapat pangalan nyo sa 2 Corinthians kung sinong Hesus Kristo nyo. Sino ba Kristo? Napunta nga sa grammar, takbuhin talaga biotic. Pangit ang English mo. Nakasulat sa pangit. Tignan mo ha, ito sa Joey Corona, maingay, bayo to. May talata. Sabi niya, pangit ang English. Natanong sa English, ano ang grammar? Ha? Saan mali dyan? Simple English ko lang, hindi ka marunong mag-English. Tanga. Yung mga taong insecure, mga addict, tumagot. Simple akin tanong, bakit sa grammar? Sabi na sila daw magawin sa grammar, ako hindi daw. Sabi, ang pangit ng English ko. Anong gawin sa English ko? What is grammar? English po ang tanong ko. Sabi ang pangit nun, ikaw pangit. Bubo ka. Tumatakbo sa tanong. Takbuhin ka sa tanong. You are attacking the argument, not my argumentation. Tuloy natin. Ay, nakasulat sa Job 38 verse 3. Ang mga hindi sumasagot ng tanong sa Diyos, bubo. Ang hindi sumasagot sa aklat ng Diyos, bubo. Mga bakla, bayot. Magpakalalaki kayo, bikisan nyo yung bawang, magpakalalaki kayo. Sagutin mo ang tanong ko. Ang Espiritu ng Diyos nanahan sa amin din. May aklat ang Panginoon. Anong basehan natin? Aklat mga demonyo? Grammar? Grammar. Sige, grammar. Evangelist ka, tapos yun yung sinasabi mo. Ito, kaya tumatanong ka sa akin sa grammar. What is meant by grammar? Ikaw ano?
Ikaw Yan ano? tinuturo sa Ikaw, tinuturo po. hindi. Ano ba yan? Wala kang basihan eh. Anong basihan mo pa hukom? Paano ka Tingnan ko si Joel kung ang bayot. Ang bayot, malaking buses, tumakbo. Sabi, evangelist ka, yung maturo mo, yung sagot ko, sumasagot ako sa tanong nyo na bubo kayo sa gama. Sabi nyo, ako. Kaya naharap tayo ngayon. Tumatakbo na pala. Marami sila, akin, mag-isa ako. Ha? Yun ang technique mo, Joey Columna, na bayot ka sa tanong. Sinasagot nila sa gama, sa English, sabi nyo, kayo magaling, ako bubo. Ha? Ngayon, gusto mo ebanghelyo naman. At hindi ka nanalo sa akin sa debate sa ebanghelyo. May live tayo doon. Tungkol sa mura. Ang sabi mo, pamura. Abasador. Natalo ka doon. Kung ang mura ba, kasali sa ebanghelyo paghukom. Tanga. Gago, makapal ang mukha mo. Adik ka nga. Kayo lahat, Joey Columna. Ni Nathaniel, Emmanuel, Joseph Cortez, adik ka. Hindi ba ka adik? Ha? Masungali kang parapan? Gusto niya, gamat, ipindan ako sa English, ipindan ako. Hinaharap ko kayo, moderator, hinaharap ko. Kayo lahat, tumatakbo. Sabi ko, sino moderator sa inyo? Walang moderator. Di ba kayo nagusto mo moderator? Kayo nyo tumatakbo mo, mayroon akong live doon. Nag-set ako ng rules, ibang rules nyo, pag-adik ang rule nyo. At sa akin, ang rule ko may talata, kayo wala. Tanga yun. Dapat ang rules natin, tama bang mali? Ebanghelyo. Sino magtama? Si Cristo man magturo sa atin ng rules. Hindi kayo magdikta kay Cristo. Tanga. Si Cristo ang rules. Mag-set ng rules. Ang rules natin para kay Cristo ang galing nasa Ebanghelyo. Mababasa natin. Kayo wala. Tanga. Turuan si Cristo. He is the wisdom of God. Anghel kayo. Tao lang kayo. Pati anghel, hindi makatulong kay Cristo. Natulong si kay Cristo ang Diyos na Ama. Tuloy natin. Tantado to. Takbuhin sa tanong. Ha? Never nyo sabihin sa akin na hindi ako mga kasi palamura ko. Kung kayo hindi magmura, patunayan ko, malibulyo ko. Mga pastor, mga pare, mga kamagawa, hindi mga palamura. Buti pa si Soriano na mura. Si Daniel Nelson hindi. Walang dating daan na mura. Maliban kay Soriano. Kaya ayaw ko na dyan, papuwi points. Walang Kristo na sa puso na matapang. Marunong magmura. Ang Kristo ko marunong magmura. Pagtanga ka talaga. Sabi doon, wala sama-sama makaunawa. Ha? Nagbasa naman siya, hindi nakalaw ng totoo. Ano ibig sabihin doon? Tanga, gago. Kasi ang turo si Kristo, ang patuturo sa iyo, kamanggagawa, mga pastor, na tao lamang at pare, tanga. Tayo tanga. Hindi ba kayo kamura-mura? Ha? Kayo may matalino? Bubo kayo, tanga kayo. So, ang Kristo nyo, hindi marunong magmura. Patunayan ko ang Kristo, patunayan ang Kristo nyo, demonyo. At hindi kayo totoong Kristiyano, kailangan marunong magmura. Humukom. Alam niyo, tama yan, masama magmura. Yun pa lang, talo ka na. Ang mura, mabuti. Ha? Sa taong kamura-mura. Huwag mo sabihin matalino siya kung saka talaga siya, o talentado talaga siya. Gago talaga siya. Naturo tayo ng totoo. Totoo lang, hindi plastic, hindi tayo pugi-pulis ito. Si Kristo pa nagturo, hindi kayo. Kalabanin niyo ako? Kayo ba nananat sa aking puso? May talata? Tanga. Tino si Joey Columna, tanga. Daniel, Emmanuel Hilo, Judon Cortez, tanga talaga sa Ebanghelyo. Gamal ka ba yun? Tingnan mo, ano pala ng Kristo? Hindi mo lamura? Ibig sabihin, mga demonyo, gano'n? Ha? Ayaw pa mura ng demonyo? Ayaw pa mura? Tanga. May mura, ang mura, hukom. Hukom ngayon. Sa Ebanghelyo, may mura. Natalo na si Joey Columna. Sa harap ni Tamil ay manuhilo kung dyan ko sa live. Tumasak mo sa pareho. Mga dampa, mga plastic, mga ipokrito, mga demonyo. Anak ng Diablo. Tuloy natin. Tama, tuturuan niya ako, ano kayo, Kristo? Ako alam ko turo ni Kristo, may mura. Hindi to totoong Kristo kung walang hindi mura. Hindi ka totoong Kristiyano kung hindi ka marunong mura. Hindi ka marunong humukom. Hukom. Tanga. Paano humukom? Ang mga judges. Kung ma-judge ka. Judge ka ba? Hindi. Ikaw. The cat is in the table. Ikaw, Joey Columna. Bubo ka. Tingnan mo, ang bayot to. Hindi, kasi sa Job 38 verse 3, pag sinusugot sa itong bayot, takbuhin.
Pati Kristo na bayot. Yung totoong lalaki. Sabi niya, the catch on the table. Ayaw sumagot sa tanong ko. The catch on the table. Ako nagtanong noon sa kanila. Lahat, may question mark yun. Mayroon ako sa Snapchat. Gusto bumula sa akin. Grammar naman. May tanong ako, humukom ka, ano ka ba? Wala bang magbasihan ba? Wala. Ako hukom, magbasihan. May tanga. Tututan mo palagi. Yun ang nangyari sa mga Kristiyano ng silt daw na plastic, mga huwad, peke. Takbuhin sa totoo. Doon sa natatamot sa sinungaling ni Satanas. Ang ama ng kasungalingan, si Satanas, si ang Diablo. Doon kayo tamot ako, hindi sa Kristo na totoo. Si Kristo mukom, nanahan pa sa ating puso. Tanong gawa yun? Gawa ni Kristo sa atin. Influensya na sa atin. Kaya, ganun ako, palamura ako sa inyo. Ang Kristo ko yung palamura. Mga tanga kayo, gago. Wala ba? Maraming sinabi sa inyo, tanga, gago, mga bulag, mga anak ng Diablo, mga impact. Wala na doon, impacta mas. Huwag niyo bawasan. Bakit niyo ayaw pamura si Kristo? Maghanap ng Kristo na demonyo. Mga plastic na mga basag ng pinggan. Pero sinungaling. Maghatid sila sa impyerno, tanga. Sino gusto sa pumunta sa impyerno? Di ba tanga yung tao nun? Kayo yun, hindi ebanghelyo, katikismo. Di tanga kayo. Papunta ka sa impyerno. Ang tulong ni Kristo, ebanghelyo. Pag lumawag ka sa ebanghelyo, doon ka pupunta sa impyerno. Tanga. Hindi ba tanga yun? Hindi ba gago yun? Pati pare nyo, gago? Sino sabihin, matalino yung pare nyo? Paano sa mga pare? Tanga. Hindi ba sa pare? Sa ebanghelyo? Sa tulong ni Kristo? Si Kristo mismo na tulong? Kristo muna. Ibang, ayon sa tulong ng ebanghelyo. Ayon sa tulong ni Kristo na ebanghelyo. Si Kristo muna. Ay nakilala natin, hindi ayon sa tulong ni Danielason. Hindi ayon sa tulong ni Soriano. Hindi yun. Hindi sa tulong hindi ayon kay Soriano, hindi ayon sa Magisterium, hindi ayon sa anghel, tanga. Ayon kay Kristo. Kasi ang tulong ni Kristo ating mabasa ngayon. Ano ba tulong ang sinunod ng apostol? Di ba kay Kristo? Tanga. Sinunod ipon ng aklat ng pupupita, di ba si Kristo din? Kasama niya ang Espiritu Santo? Tanga. Siya pulawalan ngayon sa apostol at ngayon. Si Kristo sa lahat ng kasulatan mula sa Genesis hanggang sa Revelation. Tao. Sabi ko, ayon kay Kristo. Ayon kay Kristo, at totoong Kristo, palamura. Ang buraan Kristo, madimunyong Kristo, hindi mabura. Kabaliktad sa gawain ng Kristo. Ang hindi sumunod sa Ebanghelyo, doon sa lahat ng apoy. Pag doon ka sa puta sa lahat ng apoy, hindi ka sumunod sa Ebanghelyo, bubu ka, tarantalo ka, gago ka. Mas masahol ka pa sa adik. Mga pare nyo, ang mga pare nyo, church magisterium, mga papa nyo sa Roma, mas masahol pa sa adik. Bakit? Nagturo na hiwalay sa Diyos sa Ebanghelyo na totoong Kristo. Ang panunolahan, bulaan Kristo, turo, katekismo. Ang mga adik, baka bakinig, maliwala pa. Kaya sa naging adik kasi, hindi siya nakarinig sa totoong Kristo. Pero itong mga tao ito, nakarinig, kinukunta pa ang Ebanghelyo. Humusga pa. Hindi pa Ebanghelyo. Tarantado. May Kristo na lumura, tanga, na-debate. Ito na una. After that, nag-debate ka rin. Natalo din si Joey Colomna. Tumakbo. Naglulo. Sabi ko sa lulo siya eh. Pati Kristo naglulo. May live ako noon pareho. Naka-live na. Ang sinasabi niya, nagbigay ng tatak sa kanya siya bulo. Nag-debate, hindi makasagot. Tumakbo sa lulo ang topic. Sabi ba, ako na nagsabi, siya, may live ako. Lahat ng, hindi ako pwede makilibati sa'yo na walang live. Tandaan nyo yan. Para may ebidensya. Kailangan ebidensya para malaman ang totoo. The evidence speaks itself. Not you, not me. Kung sino ang sabi ng totoo, yun ang kinukonsider ng korte. Tingnan mo, napunta na sa gamal. Hindi ba sagot ang tanong ko? Si Joey Coloma, bayot. Malaki ang busin na bayot, bakulaw na bayot. Yun pa, episode 3 ka pa. Mula sa episode 1, episode 3. Tamba ka lang, wala kang basihan. Humusga ka na walang basihan. Ang sabi ni Kristo, humusga ka ayon sa batas. Alam mo talata? Paano humusga?
Tinanong kapatid, sabi mo, ang sabi ni Kristo. Walang taong binanggit ko dito, hindi ko sa, ang sabi ni Evangelyo ni Kristo, hindi yon. Ang sabi ni Solano, hindi yon. Ha? Mali po yung aral, sa demonyo aral po yun. Si Solano mismo sabi ko. Si Daniel Solang. Sabi ni Solano, kapatid, magmahalan tayo. Ang effort niya, ating susundin. Tama. Ano sabi ni Solano? Di ba sabi ni Kristo din? Si Solano man sabi kay si Solano man sabi? Tama. Si Kristo ang kanyang hari. Sabi ni Kristo sa kanya, tanga. Ang ulo natin si Kristo, hindi si Solano. Pag sinabi ni Solano na ang sinapupunan, mali na yun. Huwag kang pinamawala doon. Hindi tulong ni Kristo sa mga apostol na ang mama sinapupunan. Bali po transition nun. Call po sa English, dibdib, hindi mattress, hindi womb. I-correct nyo pati ang mga Biblia kung mali. Hindi sa Diyos, ang gusto ng Diyos ang totoo. Hindi wrong explanation, hindi wrong translation. Yun ang diwa ng Espiritu ni Kristo sa ating puso. Hindi siya legal. Ha? Maraming nagliliwati sa kanya kasi hindi siya legal. Pero ako, after 5 debate na live, maliban sa chat debate, wala na. Takot na lahat. Pati Muslim. Sabi ko, I debate evangelically and evangelically and legally. My business is evangelical. If your business is not evangelical, you are defeated. Because Christ is evangelical, not philosophical, not catechetical, and not Quranic, based on Quran. I learned the law in legal interpretation. Alam ng batas na totoo ako. Kahit inyong abogado, libatiin ko. Kahit inyong abogado, mga English ba yan, mga Pilipino, mga Bisaya ba yan. Kahit pati judges nyo, kasi presidente nyo, pagligat sa Ebanghelyo. Mas matalino si Kristo sa kala, na sa aking puso, kaya sila. Sabi sa 1:24 ng 1 Corinthians, si Kristo ang karunungan ng Diyos. Saan si Kristo ngayon? Nasa amin. Alam mo yung karunungan ng Kristo, basahin lang sa Ebanghelyo. Para maligtas tayo, para maturuan tayo ng tama at mali. At hukom tayo sa Ebanghelyo. Hindi ito legal, hindi principal, hindi catechetical, hindi Quranic. Kahit sino pa, kahit anghel pa, dibatiin namin. Kasama ni Kristo sa aming puso. Mas nakila si Kristo sa anghel at sa tao. At siya ay hari, walang hari, sa spiritual na mundo. Kung mundo tawag no, sa spiritual reality, maliban si Kristo na anak ng Diyos, na hari din, na haring Ama. Kami rin ay hari. Ha? Akala nyo, si Kristo ay hari ng mga hari. Sa 17 verse 14. Sino mga hari? Kami ang mga hari. Basahin mo na tayo talaga. Ha? Kami ang mga hari. Kung may Kristo ka, hari ka. Hindi ka lang prinsipe, hari. Kung si Kristo ang pinakapunong hari. Ang pinakapunong hari ni Kristo ang Ama din. Sa 1 Corinthians 11 verse 3. Basahin natin talata sa Revelation. Kami rin ay Diyos na tao. Kayo lahat, Protestante, Katoliko, Muslim, hindi kayo Diyos, hindi kayo hari. Lampa kayo. Ha? Meron kaming hari at Diyos ng mga Diyos. Kami rin ay Diyos na dumalangin sa Ama na Ama namin. May isa lang Diyos na Ama nanganak sa amin. Mga Diyos na ipanganak ng Ama na Diyos din. Dakilang hari. At di lang Diyos. Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Ganun kami kadakila. Mas hari pa kami sa anghel. Ha? Hari pa kami sa anghel. Walang anghel makaupo sa trono ng Diyos. Ha? Kundi si Kristo lang at kami. May talata sa Revelation 2 verse 21. Basahin muna natin. At kami rin ang mga pare, makahaling pare, hindi yung papaparin sa Roma. Tanga. Talantado nun, hindi pare yun, hindi santo yun. Walang santo na katulad ko. Mga tonto, mga talantado. Sabi yung santo, sino sabi? Ang mga santo nyo, kaya uninahan ng santo papa sa Roma. Walang santo kung wala si Kristo. Walang unina kay Kristo na sa ating puso. May kumplito na aklat na lahat pa sa atin. Ang mag-una ng panahon sa panahon ng mga apostol
mga propeta, noong unang Kristiyan propeta, mga ebangelista, mga pastor. Pero ngayon, dito natin maunawa ang turo ni Kristo. Patay na sa lahat. Sikreto buhay na nasa ating puso. Sino mauna na kay Kristo? Tanga. Hari nun. Kami yung maaari. Ang nagpautismo sa amin si Kristo. 3:11 o book of Matthew. Hindi sa tubig, sa Espiritu Santo. Basahin mo tayo ng hari at pare. Sino pare? At yung basahin na sa Aklat ng Katoliko at Protestante. Basahin natin. Tingnan mo ha, para sundan niyo ako sa dating Biblia. Basahin natin ang mga balita mamaya. Sa 1 ng Revelation o Apocalypse 6. Basahin ko malakas. Revelation or Apocalypse 1:1, 1:1-6. At ginawa tayong kaharian. Mga ginawa tayong kaharian. Mga sacerdote o mga priest sa English. Mga pare sa kanyang Diyos na Ama. At sa kanya nawa ang kaluwalhatian na pangyarihan at mapakalanman siya nawa. Ito sa Tagalog ha. At ginawa tayong kaharian na mga sacerdote. Tayong kaharian. Mali po to sa English. Basahin natin maya. Mali po ang dating Biblia. Ito ba? Basahin naman natin sa Tagalog na magandang balita. Para inyo masulat kung tama pa to. Pati Biblia, may mali din ang Latin Biblia. Tingnan nyo, mga Katoliko, meron silang Biyernes Santo, kayo Sabado Santo, tanga. Wala yung tradisyon nun, wala sa Ebanghelyo. Ha? Wala tradisyon na Ebanghelyo, tradisyon nun. Ang tradisyon ng mga apostol, mga Kristiyano, tungkol ni Kristo, evangelical tradition. At pati ang paghukom, Ebanghelyo. Hukom, tradisyon, gawain, turo, Ebanghelyo. Hindi katekismo. Wala pong Semana Santa, Biyernes Santo, Sabado Santo, wala po yun. Huwag humigit sa nakasulat, tanga, galing sa Romano lang. Sabi nyo, sa galing ang turo ng Diyos sa Israel, hindi sa Romano. May talata. Binabasa ko na. Sa Gawa 10, verse 34 to 35. Ito, basahin mo natin sa Tagalog. Yung problema pa tao lang, kamagagawa, mga pastor, they are imperfect beings. May mali din sa kanila. Hindi sila perfecto. Si Kristo perfecto. Tanga. Gagong paniwala yan. May aklat na. Si Kristo pa, iinip sa puso ang kailangan ng pastor, kamagagawa, mga pari, tanga. Diyos yung matulong sa atin, ni tao, tanga. Aklat ito sa aklat ng Panginoon. Si matulong, tao ba? Anghel ba? Ang Panginoon mismo, logic lang yan, tanga. Sa 34 verse 16. Magalit yung magmura ko. Tanga mamura. Kamura-mura tayo, talo kayo, walang utang ng loob. Ayaw, tanggap yung tao, ang demonyo nga nagturo, tanggap nyo. Si Kristo magturo, ayaw mo tanggapin, tanga. Ang demonyo nagturo din. Maraming demonyo. Ang diablo din nagturo. Sa 1 Timothy 4 verse 1 to 2. Basahin mo natin ang Revelation. Payag. Ano mga? Payag. Mahulas to. Payag 1:6. Tingnan natin ha. 1:6. Magandang balita. Katulad ko aklat. Sa 6. Ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari. Kaharian, isang kaharian. Upang magsagot sa kanya at Ama. Ay kay Kristo kaluwalhatian at maglingkod kay Kristo na kaluwalhatian ng kanyang kaharian. Pero ito kapatid, sa English naman, sa King James Version, binabasa natin, ito ang nasulat dito. English version pang-Greek. Sa 6. And hath made us kings. And has made us kings, plural. And priests. Mga pari at mga hari. Naniwala ka sa mga translation. Ako, sa legal, i-trace namin from Greek to English. Kayo illegal, ligaw kayo. Hindi kayo legal, illegal kayo. Hath made us kings unto God and His Father. To Him be the glory. Glory to dakila si Jesus, ginawa tayong hari at pari pa. To Him, to Christ, be the glory forever. At sa walang hanggan. Amen.
Kayo unga, mali pa tanga. Mali pa naman tanga. Ang mga ng balita na salin, ang dating Biblia na salin, mali. Iba ang kaharian, iba ang hari, tanga. Sa English na pamgik, sa Revelation 1:6, English, basahin ko. And God and Christ hath made us kings and priests. Mga hari pala kami, kayo lampa lang. Kami pala mga pare, hindi kayo ang alam namin Ebanghelyo. Katulad dito, binabasa natin sa Revelation. Unto God and His Father. Hari tayo sa Ama at mga pare tayo sa Ama, ang Diyos ni Kristo at Ama ni Kristo. May Diyos pala si Kristo, ang Diyos ni Kristo, isa lang ang Ama. To Him, to Christ, be the glory. Dakila si Kristo na gumawa sa amin ng hari at mga pare, makaharing pare at makaharing hari. Banal na mga hari, banal na mga pare, tanga. May mga haring hangal. May paring hangal, katulad ng Katoliko, hangal. Hindi banal, tarantado, gago, adik. Sino pare magharap sa akin? Nag-alam si Padre Gitgano, ayaw ni Gitgano, pinagtanggol ni Dano Labado na kanyang bata-bata, naduling din, may live ako. Napahiya, gumamit ang magaling salin sa mga balita, dalawa. Ha? History, walang history. Tara, kayo lang ibig tunod. Binabawasan nyo, dinalaw nyo ang bali. Ha? Ang natin noon, binabawasan nyo. Ang dinalaw nyo, mga paniwala ng Katoliko, mga tao tanga. Kaya na lang mag-alos. Pare, duwag, magandang sa legal, gusto pinusukan, tanga. Ang aral na sa seminaryo, at yung seminaryo, natiling philosophy, hindi yung batas. Hindi yung batas. Ang theology, ang philosophy can never be it cannot be the basis of judgment. The philosophy cannot be the basis of judgment. Legally and evangelically. And Christ even prohibits philosophy. Colossians 2:8 ng tamang salin. Mga hari, ibang kaharian. Sabi ko, basahin ko ulit. And Christ had made us kings and priests to the Father and God. To Christ be the glory. Dakila si Kristo, sila magpagawa sa atin ng hari at mga pare. Alinsunod sa kalooban ng Ama natin. Ama rin ni Kristo. Nanananak sa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo. Sa 3:5 o dyan. Doon pa lang. Ang paniwala kayo kasi, sunod-sunod ka sa makangarawan nyo. Sa pastor nyo, sa pare nyo. Kaya tanga rin kayo, ang bulag, kapwa na, okay sa bulag, kapwa mahulog sa kayo. Para masiguro ko, ang ilaw yung paniwalaan. Si Kristo. Nahan sa yung puso. Wala bang ilaw yung puso? Tanga ka? Bulag ka ba? Bulag ba yung puso? Ha? Bubo na kayo kasi basang, alam nyo, niwala ka sa mga tao na yan kasi mayaman. Si Daniel Nelson, mayaman din na yun. Dahil na pera. Ang naisip nyo, pera. Ha? Maghanap ko ng pera. Doon ka ba nawala? Sino ligaw sa yun? Si Kristo rin, hindi siya material. Mga apostol, hindi material. Walang apostol, walang Kristo na mayaman sa pera. Wala. Pero talaga ng Diyos, kailangan mayaman ka sa unawa. Mayaman ka sa puso. Hindi sa labas na pera. Nakaroon ka ng sing-sing, ng gold. May relo ka. May aircon yung bahay. May Lamborghini ka. Para kay Kristo, ikaw mayaman sa tao, pero sa kanya, mahirap ka. Sa 3:17 ng Revelation. Hindi sinungaling yun, totoo yun. O iyong puso, ibang panunala, bulag ka. Sa kupa ng mundo ito. Hindi ka Kristo. Ang Kristo matalino, ayaw ng pera. Gusto niya ang kayamanan. Siya mismo ayaw matanggap. Higit pa siya sa kayamanan. Kristo na yun. Gusto mo demonyo, may pera ka nga. May demonyo ka lang. Walang Kristo, bulag ka lang. Ang bulag, kapwa inakay ng bulag, kapwa mahulog sa hukay. Maganda ito may Biblia. Nakakata ng Panginoon. Ang Panginoon muna ngayon, kaya may aklat ng Panginoon, kasi mismo ang Panginoon magturo. Kung wala pa aklat, kailangan mo hanapin ang propeta at mga apostol, mga pastor noong unang panahon, mga ebanghelista, pati pastor, ebanghelyo, noong unang panahon. May aklat na patunay, signal na si Kristo magturo sa buong mundo. May basihan. Mga aklat, ngayon, nakalat na sa ibang wika. Sinusulat ng mga bunal ng apostol,
at banal propeta na tuturuan ng Diyos mismo. Mga banal noon. Ang ibang mahangal na. Nagsubmito na ibang aklat. Katekismo, pastoral edition ng mga protestante sa Amerika, sa Europa, sa Pilipinas. That is nonsense. According to Christ again, ha? Sinabi ko, sabi ni Kristo. Mahalaga yun. Sabi ni Kristo. Mapapaliwanag si Kristo. Bilang totoong Kristiyano, manahan si Kristo sa aming puso. Sabi ni Kristo sa aming puso, yun. May talata, may basihan pa. Oh, sino may ari na aklat? Ang ama ni Kristo. Sino mapapaliwanag? Si Kristo din. Ang Diyos ang tulong sa atin ngayon sa pagitan ni Kristo. Sabi ni Apostol Pablo. Pati Apostol. Si Kristo nanahan sa kanilang puso. Hindi propeta na iba. Ang espiritu ng propeta noong unang panahon, walang espiritu ng propeta na nanahan sa tao. Walang espiritu ng mga puso na nanahan sa tao. Kundi ang Espiritu Santo ng Ama at Espiritu ni Kristo. Para magkaroon ka ng Espiritu Santo Ama, kailangan may Kristo ka. Tanga. Ang Biblia, mabalawan tao, tanga ka. Ha? Sabihin nyo, muna tanga. Tanga ang pastor nyo, tanga ang pare nyo, adik. Yung mga pare, kalaban nyo ni Kristo. Mag-ingat sa kala. Ayaw ni Kristo, pamahal yun. Mga sinungaling. Pati demonyo. Hindi pa harian ni Kristo. Pag hindi ka pa harian ni Kristo, huwag kang ma-expect makapunta ka sa kaharian ng Diyos. Sa 21 verse 8. Mga sinungaling sa Ebanghelyo, hindi makapasok. Ang mga sinungaling ng pastor, akala nyo adik. Ang adik, ang mga pastor, mas malala pa sa adik. Pinipirahan kayo dyan. Mga adik, hindi kulit na sila pera. Ginawa kayong panagatasan. Sabi ko, ang pinakamasahol, demonyo at mga bulang Kristo. Bulang pupita. Masahol yun. Inahuwalay kayo kay Kristo. Yung ang mga adik, kalang profesyon, kalang buhay. Hindi na sisira ang turo ni Kristo. Ha? Hindi na sisira ang turo ni Kristo. Ang sinasira na ang buhay na at buhay ng tao. Si Kristo, ang Espiritu ni Kristo, hindi tao. Tanga. Ang sinisira nyo, ang turo ni Kristo ng Diyos, mga pastor, mga pare, mga tataro, mga pera na kayo. Ang mga bulang nito, kasi may aralan, umuko pa, tanga. Ang umuko, base pa sa pastor na, sumbong ko kayo sa, ganito, pupang na. Ano, buta talaga. Di ba nakagalit yun kay Kristo? Si Kristo yung nagagalit. Nahansag ang puso. Magmurahan tayo kasi magsinungalan tayo. Magpatsikan tayo. May basahan ka naman, ako may basahan. Pag ako ng Panginoon, ang Panginoon may turo, ang tao. May akal ng tao, ang tao magturo. Pag akal ng Panginoon may turo. Hindi ba? Hindi ba magturo si Jesus ngayon? Sabi, siya ang teacher sa mga apostol. Wala pa akal doon. Nanahan siya sa puso, si Kristo nanahan sa puso. Kaya si Kristo naging dakila. Siya pa naggumawa ng hari at mga pare. Iba sa mga pare ng Levitico at iba sa pare ng Romano. Tanga. Mga protestante, may pare din sa Orthodox Christian. Tanga kayo lahat. Sa West pa nagaling. Doon pa lang. Ang sabi ni Kristo, napalawan ni Kristo sa Aklat ni Malakas 1:11, sa silanganan magaling. Kasali ang Pilipinas, lalo ang Bukidnon. Sino nakalam? Pati hindi mo yung alam nun. Pati ako yung alam nun. At ngayon nakita ko ang gawa ni Kristo. Talagang dakila si Kristo sa atin kasi si Kristo ang pinangalan ko maturo. Hindi para, hindi kabang kagawa. Hindi, kailangan mong bumabasa. Walang Kristo magpangalan sa'yo kung hindi ka bumabasa. Kaya ito na marangal ang bumabasa kasi marangal si Kristo. Mapalad ang bumabasa. Pag hindi ka bumabasa, ibig sabihin, malas ka. Sa Revelation 1:3 at saka sa 17:11 ng gawa. Basa muna sa Catholic Julian's version naman. Catholic Julian's version na bura sa Greek at Hebrew. Tingnan nyo, Sabados, Bernes Santo, tanga. Ha? May santo ba na Bernes, tanga? Good Friday, may good ba, tanga? Wala sa ibang turo lang mo galing sa atin. Kaya lang tanga. Kasi naniwala ka sa tanga.
May tanga talaga, kayo yun. May magkasalang tao, may masamang tao, kayo yun. May tanga din, mga bubo din. Kristo nyo, ayaw magsalita ng tanga. Abusado na ngayon ng mga tao doon, walang tanga. Hari yung salita, tanga kayo. Hindi ka susunod sa akin. Mga plastic kayo. Pati yung mga pupita, pag mali sabi, sawayin nyo sa mga kabagsikan. Tanga. Sa Titus 1:11 hanggang 13. Ikaw pa kaya hindi pupita, tanga ka? Umayos ka? Ikaw pa hukukum sa akin? Pati pupita, mga demonyo, susgahan namin? Ikaw pa yung tao? Kasama na si Kristo kami ang katawan. Ha? Nag-iglesia ka, anong meaning ng iglesia? Wala sa protestante, mga katoliko, mga muslim, alam ang mensahe kung ano talaga ang iglesia. Sino ang hari ng iglesia? Wala sa alam. Ang iglesia na Kristiyano, yun ang mga taong sa puso nila may Kristo. Nagturo sa kanila, sumunod sa Kristo. Hari, tanga. Siya ang Panginoon, susunod natin, hindi tayo. Yun ang iglesia. Sa 1 Timothy chapter 3, verse 15 to 17. Bahay, tinatahanan ng Diyos at ni Kristo. Hindi demonyo. Yun po ang bahay. Tayo ang bahay ng Diyos. Nanahan sa ating puso, mga tao. Hindi yung building. Hindi yung kapilya, tanga. Ang mga ano na po, ang simbahan na, iglesia na sumisimba sa simbahan kapilya. Ha? Well, in fact, si Kristo nanahan sa ating puso, at sa bahay ka. Ang gagawin nyo lang, kumanta kayo sabay-sabay sa kay Kristo. Kantahan nyo, awitan nyo. Ang Ama mismo, kasama si Kristo. May talata sa Hebreo. Kasama si Kristo, kumanta, tanga. Kaya tayo na mag-ipon ng lahat natin kumanta. Manangin sa Ama namin. Nasa langit ka. Dumating na sa amin iyong kaharian at dumating din sana sa mga protestante at mga katoliko at mga Muslim at sa tao. Natin ang na yun. Patawarin mo kami ang mga bagay sa kita ng Kristo sa aming puso. Walang patawad sa iyo kung wala si Kristo sa iyong puso. Ang magtawad sa iyo mga demonyo na hindi walang dugo. Na sa iyong puso. Tuloy natin, basahin natin ang Jewish version. Pero nabasa natin ang King James version. Tayo ng Catholic version. Protestante at Katolikong Biblia na reliable mula sa Greek at Hebrew. Ito po, Basilia sa Greek. He made His kingship in our hearts. Hearts parang kingship ni Kristo. Sa 1:6 ng Revelation. He made kingship in the hearts of man, the kingdom, concrete sense. Basilia. Ang hangal ni Kristo na sa ating puso, ha? Hindi makita doon at dito. Sa puso sa atin. Sa 17 verse 20 to 21. Ito klaro. Si Kristo na hari sa iyong puso. Tayo rin ang hari. Ha? Pinagharian ni Kristo. Ang mga Kristiyano, pinagharian na sa kalang puso. Katulad ko, I am proud being not Catholic and being not a Protestant and not being a Muslim. I am proud with Christ the King, my King and the King of Christians, the Son of God, also a King, His Father. Yung sa Revelation na sa 18, tungkol sa first resurrection and second resurrection, kaya ko pa naman doon, kung ano nangyari doon. Sino yung buhay, sino sa first resurrection at second resurrection. Sa mapaksa na. Ngayon, si Kristo ang hari sa atin, yung first resurrection. Ha? Yung iba patay pa rin ngayon. May kapangyarihan sila ang second death. Yung mga first resurrection kay Kristo ang hari sa atin na ngayon, wala kapangyarihan ang second death. Mabuhay sila kasama ni Kristo sa kanilang puso. Balang araw. Dalhin sa kalagatan ng Diyos, sa kaharian ng Diyos sa langit. In the Lord's Day. Basa tayo na may trono ang si Kristo at ang Diyos. Ang isa lang trono ni Kristo at Diyos, ha? Hindi siya magkawalay. Isang trono lang. One throne only. At doon upo si Kristo at mga tao na may puso sa kalang may Kristo na may Kristong Espiritu sa kalang puso. Ito. Hindi ito pala ng pastor nyo na magagawa nyo.
Kasi ayaw mabasa. Si Kristo magpaliwanag kung may mabasa nyo. Kasi humukom ka kung tama ba sinasabi ng pastor mo o hindi, kabangalawa o hindi. Hukuman nyo, pastor. Kahit anghel pa, hukuman nyo. Kahit apostol pa. Kahit propeta pa. Kahit sino pa. Hukuman siya sa sinusulat nila. Sila mismo. Pati na itong mga tao lang sa Pilipinas, tanga. Mahintil. Hindi Israelita, mahintil. Hukuman natin sila. Pati din tayo hukuman. Because we are under Christ's judgment. Basahin mo, Ebanghelyo kung tama basta. Kung sila may nagturo ng turo o hindi. Ang ginawa nyo, oo nga, huwag ka naman tanong kasi mayabang kayo, tanga. Ha? Pag natanong, mayabang ka na, may utos ang Diyos sa 1 Peter 3 verse 15. Sumagot ka na maamo sa tanong na maamo. Kung gusto mong kung gusto mo nakilala si Kristo sa puso at sumagot ka, turo ni Kristo, yun, si Kristo na turo. Ibang turo ng mayaman na kasi, nadala ko sa kabaitan, tanga, ginawa na sa tanas, kaya bulang pupita, bulang Kristo eh. Para maanghel, sabi sa 13 ng 2 Corinthians verse 11, sinasabi na parang anghel na kukunya ng liwanag. Mabait, hindi monster tingnan. Pugi po hindi mabura. Ha? Hindi matapang. Duwag, ay maglibati, tanga. Gusto lang pera, ay magsabi na ganito, tanga ka, tarantado ka. Diyos lang magsasabi na tarantado, hindi ka Diyos, tanga. Gago. Huwag mo guguhin. Sige ito ako guguhin. Ikaw na lang gago kasi hindi ka nabasa ng aklat. Tanga. Karamihan, ganyan ang tao. Ha? Parang academics mag-aral sa Ebanghelyo. Iba ang academics, iba ang spiritual. Ang spiritual, maturo spiritual si Kristo. Hindi tao, tanga. Pero nito, nangyari sa Jericho na tanga. Si Nathaniel, Emmanuel Hilo, o John. Wala siya sabi sa kanya, tumakbo na. Holy Friday ka ng tanga. Holy Saturday Sunday. Tanga. Patay pa kayo ngayon. Wala kayong Kristo sa puso, patay kayo. May talata. Kayo mahirap, duka, mga patay. Ha? Kayo buhay kayo, Kristo. Patay kayo, wala kayong buhay. Nabuhay kayo para kayong pundit, para kayong kurintil, dilibatin lang. Kalaunan, mapundi din kayo. Walang Kristo sa ano. Sa 3:21, basahin na natin. 3:21 ng Revelation. Magandang balita. Katolikong aklat. Tingnan natin na ang hari ni Kristo. Ito. 3:21 magandang balita. Katolikong aklat. Pilipino. Pero po wala kayong basa-basa. Basa-basa rin po tayo. Turo ni Kristo. Marangal ang basa, hindi hangal. Hindi talentado. Ang hindi mo basa talentado, gago. Hangal, gago ang hindi mo basa. Kabaliktaran ng marangal. Talentado, hangal, gago, bubo ang hindi mo mabasa. Ibig sabihin. 3:21 ng Revelation. Basa. So, ang nagtagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo sa kasabi sa aking trono. Sa aking trono, hindi plural, tulad ng umupo na sa katabi ng aking trono, tulad ng nagtagumpay na nakaupo ngayon katabi sa aking ama, sa kanyang trono. Kanya, isa lang trono. Ang trono ng ama, trono ng Kristo at trono ng Kristiyano. Hindi nyo ba pangarap yun? Saan pangarap nyo? Saan punta? Sa Amerika, sa Canada, sa UK, sa Saudi Arabia, yung pangarap nyo. Ito ang pangarap na pangutangan ng mga Kristiyano. Ulitin ko, ang mga nagtagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo katabi ko sa aking trono. Sino to? Tulad ng nagtagumpay at nakaupo ngayon sa katabi ng aking ama sa kanyang trono. Sino gusto sa trono ng ama? Katoliko. Ang trono ng ama sa kanyang trono, Ebanghelyo, sa kaharian ng Diyos. 1:14 umat. Hindi katikis o tanga. Asa pa kayo. Mga adik lang kayo. Totoong ang mga adik na sa religion, mapunta sa impyerno. Tingnan mo to, mga adik na laban sa akin, sa Kristo na namumura, tanga. Naglaman naman, the cat is in the table. Tanong ko sa inyo, tanga, may substance ako, may question mark doon, may counter ba ako?
Wala na masagot. After 1 hour, sumagot sila, mali pa rin. Pero kung ano yung ibig sabihin, hindi alam pa rin. Ni Joey Coloma, tanga. Gago. Meaning ito, more than 5 times na kami na debate nito, walang masabi. Ang lahat ng sinabi, talaga gamit niya, napatuloy na bubo siya. Kasi ang paniwala na base sa katolikong turo, tanga. Maadik katoliko. Ha? Di ba siya, pare nyo, adik na yun. Mga pastor nyo, yung papa nyo sa Roma, adik yun, hindi papa yun. Walang anak yun. Hindi katulad ng ama yun. Lalaki, mga anak sa pagitan ng Espiritu Santo. Representative sa tanga, gago, papa dos na. May papa kami sa Latin, Santo Papa sa Latin, sa 17 verse 11 o dyan. Ang ama namin nasa langit, banal na ama, Holy Father, sa English. Tagalog, banal na ama. Sa Latin, Holy Father, o Santo Papa. Yung ama ng anak sa pagitan ng Espiritu, nanahan sa kanya. Wala sa mga papa ng tao dito sa Roma. Tanga. Ama namin nasa langit ka, hindi sa Roma ka. Tanga. Hindi sa mundo. Tanga. Gago. Mga adik. Umupo sa trono. Sana ko po si Cristo doon sa trono ng Ama at tayo rin upo. Walang anghel doon. Kaya mas takinat sa anghel tayo ang hari. Sila hindi hari. Akala nyo, ang anghel nakila sa atin. Tayo ang nakila. Higit pa sa mga propeta at mga anghel. Hukuman pa natin pati anghel. 1 Corinthians 6 verse 2 to 4. 2 to 6. 2 to 4 pala. Ito na natin. Tingnan mo, nakamilang-milang ito mga gagong ito. Mga tarantado. Humukom mo lang ibanghelyo. Humukom lang sa... Sino kayo humukom sa akin? Ang humukom lamang si Cristo na naan sa amin. Ang kumanta ni Cristo kung sumunod kami sa kanyang ibanghelyo. May talata pa siya. Ha? Sabi nyo, wag kang humukom, tanga. Yun ang diwa nyo. Pati man nyo, humukom sa atin eh. Mali ka, tanga. Kayo mali, tanga. Gago kayo. Kahit matalino kami, kayo, bubula kayo sa amin. Kahit anghel pa. Nga, basama. Anghel nga, hindi pwedeng magdibat-dibat sa amin eh. Kasi unang-una, hindi sa'yo bigay ang karapatan mga anak ng Ebanghelyo. Mga anak ng Diyos, mga anak ng Ebanghelyo, katulad ng mga apostol at mga Krisyano. Hindi katekismo, hindi Quran. Tuloy natin. Yung mangyari, sa mga pare yun, simba-simba, observe ng namatay si Kristo. Wala na yun. Walang tradisyon nun. That is only Roman tradition. It is not the Israelite Christian tradition from Jerusalem to Greek. Yun ay Roma. Mali. Huwag humigit sa nakasulat. Tayo na lang. Isang aklat ang basehan sa tradisyon. Yun ang aklat ng Panginoon. Hindi aklat ng tao galing sa Roma. Hindi aklat ng demonyo. Tuloy natin. Bakit Gawain mo, wala kang basahin. Sabi Sabi ng Diyos, basahin. At sabi mo, huwag basahin, tanga. Ha? Sa'yo maniwala sa'yo, di ka Diyos, tao ka lang, tanga, basura ka lang. Ang Kristo ko ba? Ako maniwala sa'yo, tao ka lang. Maniwala ka lang tulad ko, magbuburin. Bakit? Diyos ka rin ba? Diyos ka rin ba? Diyos din! Na, mamatay na katulad tao, may talata, ikaw wala. Teacher ka na Pulpul? Ah, sabi mo, English Diyos mo, ako, sabi mo, pakinggan. Diyos ako. Ano ito? Diyos ba ako? Humukom tayo, di ako Diyos, tama. Sabi ng Diyos, may Diyos nga. English mo, English mo ko dito, tanga. Gago tayo, adik talaga ito sa kuluma. Ha? Adik, wala consistency. Natanong siya, sinagot to, humukom siya, hukom yun. Tama ba ako bali? Sabi niya, ano, bakit ba Diyos ka? Diyos ka ba? Hindi ko sinabi. Sabi ko, oo, sinabi ko na. Iba sabi niya, Diyos ka ba? Hindi ko sinabi yun. Diyos ka ba? Oo, Diyos din. May talaga, ikaw, wala. So, balik siya. Bigyan balik. Ballpool ka sa English, tanga, gago, tratado, adik. Hindi na adik. Mas masawa pa sa adik to. Nasa liba ng demonyo. Hindi sa dads. Nabubura pa kaharap sa Evangelo. Bubura. Hindi alam, mga demonyo hindi alam, ba't Kristo para sa aking puso. Ano ko nakalam. Mapatuloy na nabubo siya ang mga demonyo kasi si Kristo nagturo sa akin. Sa aking puso.
Wala nagturo sa demonyo na Kristo. At si Kristo napatunayan dakila matalino pa sa mga demonyo. Katulad ng demonyo na kay Joey Coloma at lahat ng mga Katoliko. Naniwala sa sobrang sa nakasulat. Ang nakasulat ayaw pa paniwalaan na Diyos din pala ang anak ng Diyos. Tanga, gago, tarantado, bubo. Kaya nagalit siya pagmumula kasi tumatama sa kala. Yun talaga para sa inyo. At noong ang mga Katoliko, palagi si Banjelo nagmura. Ha? Always yan. Kamura-mura talaga kayo. Mga anak kayo ng Diablo. Mga demonyo rin kamura-mura. Mga tanga, gago. Mga gago mag-isip mga demonyo. Yung ginagawa ko ngayon, walang kamagagawa makalibati sa Katoliko. Takot sila. Ha? Nakita ko libati sa kanila, napalibati, susubok. Hindi pa rin manalo sa Katoliko. Mahina ang Kristo na sa mga puso. Pati mga Muslim, hindi na kaya. Pati Protestante. Kasi ang turo na kanuwagan. Siya ang sikat, mabait, siya ang banal, siya santo, tanga. Walang kisusunanan sa puso. Sa pambalaman sa iyong gawa. Base sa Titus 1:16. Tanga. Akala mo, aniwala siya mga tanga din. Sabi ko, mababasa na angat, ayaw mo ba sa tanga? Sino nagturo sa'yo? May nabasa na angat, buti pa bulag ka lang. May issues ka pa. Kaya ka may mata pa bumasa. Sabi sa'yo, abasahin yung tanga. Buti pa ang bulag. Kahit bulag sila makinig. Ikaw, nakabasa ka, ayaw mo basahin. Nabulag ka na. Turo ni Kristo. Basahin. Kapalawan na sa Isaiah. Tanga. Nag-alak ko ng law, kapalawan at filosofi, tanga. Bawal pa ni Kristo ang filosofiya, tanga. Ang law, ipatupad ang gusto ng batas. Ang gusto ni Kristo, patupad. Huwag mong kuntahin. That when we study law, to serve justice in what is written about the law. About the teaching of Jesus Christ. Yan ang problema pa ni lawyer eh. Hindi nag-aaral ng law eh. Mapahusga. Filosofiya walang basehan. Ha? Ang hindi nag-aaral ng law, palahusga na walang basehan. Judgmental without base. We are judgmental also, but we base it evangelically. Base sa Ebanghelyo na si Kristo din ang nanguna sa amin. Nagturo sa mga apostol at yun din basehan namin. Ngayon. Ang turo ni Kristo sa mga apostol noong unang panahon. Asa nga ngayon. Tanga. Humukom, hindi alam basehan. Tanga. Tapos nang sabihan ng husga, pusong mamon. Tanga. Hindi sa pangkutahin. Para siyang kawawa. Tanga ka lang. Wala kang galang sa Kristo. Ang alam mo Kristo, hindi nagturo. Ang alam mo Kristo, nagturo sa tao. May aklat na nga. Tanga. Siya maturo sa aklat. Tao ba? Mo sa Genesis, sa Revelation. Ang magturo sa aklat ng Diyos, Diyos din, na hindi tao, katulad ni Kristo. Anak ng Diyos. Nagturo sa mga apostol, nanat sa puso at sa atin ngayon. Ang Espiritu ni Kristo, hindi Espiritu ng propeta, hindi Espiritu ng mga apostol, kundi Espiritu ng Kristo na hari sa ating mga puso. Pabasa natin sa 1:6 ng Revelation, naghari pa si Jesus sa ating puso, from Latin, sa Greek, puso, naghari, sa puso natin. May hari pa sa puso, mayroon Espiritu ni Kristo. Kung may hari sa puso, sino mapagtanga, lampa, mga magturo kay Kristo, mga tao, mga angit, tanga. Yung Kristo na hukom. Saan? Sa ating puso. Tayo muna tinuturuan. Mali yung ginawa mo. Kailangan mo ito, malasihan ka. Ngayon, ikalaban mo yung mga tao ito, husgahan mo. Banal yung husga, ang aking turo, base sa Ebanghelyo. Banal ka rin. Magmura ka kung mamurahin, may talata, mabasihan, mabubawasan. Ako rin ang mura. Tanga. Ibang Kristo na kaalaman nyo. Bubo, hindi mo hatol. Humatol si Kristo, magkita ka kanyang katawan. We are the mouth, the hands, the ears, the feet, and everything of Christ as His body. Banal na katawan. Mga Kristiyano, pinakaharian ni Kristo sa kalang mga puso. Tulad si Joey Coloma, Nathaniel Emmanuel Hilo at Donald Cortez, judgmental na bobo. Hindi ba siya ang Ebanghelyo? Gawain ng Diablo. Sabi ni Kristo, magpatutuo ka. Do not bear
false witness. Ang totoo, Ebanghelyo. Si Kristo ang totoo. Naturo sa atin, Ebanghelyo, kung paano hukom. Yun ang influence niya. Mga sa mga Katoliko, mga Muslim, sa lahat ng mga tao. Ang Kristo ng iba, doon lang, sabi mo lang, tanga, yung hostel. Walang demonyo doon. Nadaya na kayo. May demonyo doon, nadaya na kayo. Ito, ikanumpara natin ang husga nila at husga ko. Marami siya sasabi na pagtatanong ko, tumatakbo sa ibang topic. Sa grammar naman, pagdating sa grammar, punta na sa Ebanghelyo ng tanga. Kahit sa English naman. Sino ba ko lagi? Ha? Pero yung moderator, ayaw na nakasain. Ayaw na may moderator. Ha? Ang lang rule, para adik ng moderator, tanga, adik ng moderator na. Sa akin naman, ibang lista ka dapat ang moderator. Alam ang Ebanghelyo. Kung ano ang Ebanghelyo at hindi Ebanghelyo. Ang tatanggapin Ebanghelyo, hindi filosofiya. May talata, suporta. Ha? Mapahusga lahat. Mga Katoliko karamihan, pahusga. Kahit sino pa, kung pwede mahusga, basta banal na yung husga. Okay kay Kristo, yun. Banal po yun. Pag hindi banal, tanga, hangal yung tao doon. Tarantado, gago. Itutuloy natin. Hanggang 120 na tayo na ha. Pag ito natapos sa mga katangahan ng mga Katoliko, episode 2 naman natin. Ituloy. Bakit? Ikaw ba hindi Diyos? Tanong ko, ikaw ba hindi Diyos? Anong tata? Hindi ka rin Diyos. Tao lang tayo. Diyos ako, pero ako Ama. Hindi ako si Kristo. Diyos ikaw, ako. banjinulo ka lang. Ako, Diyos ako. May babasa. Diyos ka. Oo. Diyos ka. Oo, sabi ni Beado eh. Diyos ka, sige nga. May tata. Ako may tata. Hindi naman. Sabi naman, lolo ako. Sabi ng lolo, may live ako. Nahuli na siya. Talamak kung sinungaling siya. Sabi niya, hindi ka Diyos. Kayo lang. Tingnan mo siya. Ang pala ako ang nunood, hindi kayo. Hindi kayo, hindi kami. Diyos kami, dakila kami. Mas dakila kami sa tao. Kami Diyos na tao. Ikaw tao lang, na parang kalagtulo ng ugoy, na hindi Diyos. Parang kalagtulo ng hayop, na hindi maging Diyos. Kami, may Espiritu Santo ng Diyos at Espiritu ni Kristo na anak. Tatlo, taring po sa anak. Espiritu namin, Espiritu ng Kristo at Espiritu ng Ama. Tatlo. Banal na Espiritu, hindi Espiritu ng demonyo. Sa'yo, demonyo. Nagalit sa'yo. Marami. Sa Matthew 12, verse 26. Ang demonyo may kaharian sa puso. Pag hindi ka wala kay Kristo, hindi mo mabasa ng aklat, may sa demonyo na sa'yo. Kasi yun ang gawain ng demonyo, ayaw sumunod kay Kristo. Ayaw tanggapin ang turo. Kahit mababasa mo. Kasalanan yun kung seryoso na. Ikaw matuto ka? Pag makinig ka na maasa ka na sa tao, tanga. Siya na kaya tao na. Ako nga, ang pinakaminsaya ko ngayon, magbasa. Ha? Kasi si Kristo maturo sa'yo, hindi ako. Ako lang ngayon, parang husgahan ko tama pag sabi, pag ayaw mo na wala, libatiin kita. Mahusgahan tayo. Kung di ba tatago ang lampa mong Kristo, kung sino pinagmagaling mo, tama. Takbuhay na Kristo, tatagal na panahon na, pare, takot na. Mga debatista, takot na. Nakalibate ko pareho. May live ako. Ako ba sila tanong nyo? Nasagot ko rin. Kayo, pag sa tanong nyo, hindi nyo sakot, tanga. At tulad nito, Joy Coloma, tanga. Sabi na daw, hindi Diyos, walang basihan. Siya lang. Kasi talagang hindi Diyos at tulong ng Katoliko. Mga tanga, mga adik. Sa amin, tulong ni Kristo, yun ang Kristo totoo. Mga Diyos din kami, na tao, katulad niya. Tao din siya, na Diyos. Yun ang tulong ni Kristo. Ha? Ang natulong sa'yo, bulaang Kristo, demonyong Kristo. Ang demonyo mga sinungaling. Si Diablo ang pama. May talata, bagay ko na kanila. Tuloy natin. Palabintang to eh. Laban pa si Kristo. Sabi ni Kristo nga, mga Diyos rin. Sabi na hindi, tanga ka, demonyo ka, tanga, gago, anak ng Diablo, bulag, hangal, tanga. Yun to. At least, pag-uusga, totoo. Bakit totoo? Kasi may basihan, Ebanghelyo. Never ang Ebanghelyo sinungaling.
Sa Colossians 1:5. Kayo ang sinungaling, hindi si Kristo na nasa aking puso. Bilang totoong Kristiyano. Ako, matay ko talata. Paano ko maging Diyos? Ang Diyos ba na Ama? Ang tanong ko sa'yo, ang tanong ba sa Diyos? Ang Diyos ba ay Ama? Hindi. Ang Ama ba Diyos? Hindi. Ang anak ba hindi Diyos? Pineapple juice. Oh, maraming Diyos. Maraming Diyos. Anong Diyos? Sa Ebanghelyo, sa Aklat Panginoon. Anong Diyos sa Aklat Panginoon? Wapa Diyos. Ano? Wapa Diyos. Pero walang sagot to. Walang sagot. Sabi ko, anong turo ni Kristo? Sa Ebanghelyo. Sabi na, gwaba Diyos. Turo ba sa gwaba Diyos, tanga? Ha? Sa Ebanghelyo, banal po Ebanghelyo, banal po sa Kristo, ginagago ng Kristo. Wala kayong galang. Ang hari, dito sa Pilipinas, sa Duterte, doon kayo na nahimik. Pag si Kristo, para na siyang basura sa Katoliko. Ha? Wala kayong galang sa Espiritu ni Kristo. Ang galang lang ang laman ng tao ng hari. Katulad ni Duterte. Tanga. Ang sagot ko, ang tanong ko, saan siya? Anong sagot na? Pineapple Diyos, John. Tanga, Pineapple Diyos ang alam nyo. Ang alam nyo ng Diyos pala, Pineapple Diyos lang. Ha? Ang maalam ko Diyos, kapatid ni Kristo, hindi pala Diyos. Ang Diyos lang, Pineapple Diyos. Wala pa sa Ebanghelyo. Walang Pineapple Diyos sa Ebanghelyo. Sabi ko sa Ebanghelyo, bumurin tanga makinig tayo ngayon. Sabi ko sa Ebanghelyo, sabi ko basahin, itutuloy natin. Tignan mo sagot ito. Ha? Sige tuturo, Pineapple Diyos, tanga. Diablo talaga, mga adik talaga na sa puso nito, mga diablo, yung mga katoliko, nakari. Diba, adik din, katulad na. Walang reason. Tulad ng mga adik. Tingnan mo, malinaw ang aking tanong. Consistent ako sa Ebanghelyo. Kasi si Kristo na sa akong puso, nagturo sa Ebanghelyo. Tingnan mo, ang turo ng Katoliko sa kanilang puso, nagaling sa kanilang bibig, galing sa kanilang puso. Tingnan na, yun ang marumi sa kanila. Ano? Gwaba Diyos? Saan sa talata? Diyos yun? Manana Diyos. Sakot ang Panginoon. Demonyo ka. Husga ko base sa aklat ng Panginoon. Base sa husga. Evangelist ko yung pumanga. Grabe. Naka-live ka na. Ang galing. Tingnan mo ngayon. Tingnan mo, demonyo. Bungawa ko. Demonyo ka talaga. Ano ba? Sa Diyos ka ba? Tanga ka? Sabi ko sa turo ni Kristo sa Ebanghelyo na may pineapple Diyos ang Diyos. Ito tanga. Adik ka kahit totoo, ayaw mo tagapin. Adik ka talaga. Adik ka talaga mag-isip. Yung mga adik, may tulad sa adik. Ngayon may adik na ngayon, katulad nila. Ang kalaman sa mga adik, katoliko, nahuli. Sa pisuhan, mga drug pusher, pareho sa kana. Di ba adik yun? Sagot yun? Hindi matino? Sagot ng mga baliw, mga adik. Yan ang mga sagot ng mga salin ng demonyo. Mga bulaang Kristo, mga demonyong Kristo. Kung may Kristong banal, may Kristong demonyo. Diablo na Kristo. Sabi sa Matthew 24:24, mag-ingat sa bulaang Kristo, mga demonyo na kunaring Kristo. Masungaling kasi. Ang gawain ng demonyo, ng diablo, kasinungalingan. Pati ang Kristo na bulaan, sinungaling. Mga demonyo sinungaling. Ang diablo ang ama ng sinungaling. Laban kay Kristo. Laban sa Diyos. Ebanghelyo. Tignan mo. Mga adik, tignan mo. Buti ako, hindi kaya ng pastor to, mga ministro to, mga kamagawa to, makapagpuso ng mga adik na basto sa Kristo. Kasi duwag din sila. Takot sa mga adik. Ang mga pastor nyo, kamagawa nyo, mga pare nyo, takot sa adik, takot sa demonyo. May demonyo sa puso ng mga Katoliko. Hindi na alam na sila, sabi na kasi ng aking nakabanding kahapon, sabi na, huwag ka na mangaral sa akin. Hindi ko nangaral. Sabi ko na sa kanya, mali. Sabi niya, wala pang makadulog sa mga Katoliko, hindi nyo mabubuwal. Sabi ko siya, hindi nyo mabubuwal? Kaya nga, nabuwal na. Ang matibay na sa inyong puso, ang Kristo mga demonyo, nangyari sa puso. Kaya mismo nabuwal na.
Kayo ang nabuwal. Ang mga bulang Kristo, mga demonyo, intact sa iyong puso. Pero sa amin, basag na. Si Kristo na nanghalit sa puso, nagturo ng Ebanghelyo. Ang nagturo sa inyo, katekismo. Kayo buwal na. Sakop na kayo. Sabi nyo, hindi, mga Katoliko, hindi buwal. Tama. Nabuwal na kayo. Ang hindi nabuwal sa inyong puso kasi gusto nyo ang mga demonyo. Kasi gusto nyo. Akala nyo Kristo. Bulaang Kristo pala. Sabi ni Kristo, mag-ingat sa bulaang Kristo. Hindi pala siya. Ang totoong Kristo, nagturo ng Ebanghelyo. Katulad nito, si John. Tawag sa Ebanghelyo, Diyos daw. Pineapple Diyos daw ang Diyos. Tanga. Gago. Tarantado. Buti, ang Kristo ko hindi takot sa mga adik na nagmumura. Ha? Kasi takot sila kasi mga puwis ka sa pastor na magbuburin. Huwag bumura. Tanga. Tanga ka na. Pinakatanga Kristo hindi magmura. Limukom. Tanga. May masama, may mabuti. May tanga at hindi tanga. May tarantado, gago. May bulag at hindi bulag. May anak ng demonyo, may hindi anak. May anak ng puta, may birhen na babae. Tanga. Gago. Nag-aral pa ng binabawasan nyo, tanga. Ang bumabawas, tanga, ugalit ng demonyo. Sabi ni Kristo, huwag bawasan, huwag nadagdagan. Pinapanood niya ang pati aklat ni Moses. Deuteronomy 4 verse 4. Verse 2. Tanga. Maraming Kristong tanga, maraming Kristong adik, maraming Kristong demonyo. Sa mga Protestante, Katoliko, mga Muslim, humigit sa nakasulat at gumawa pa ng ibang aklat hindi sulat ng mga apostol at mga propeta galing sa Israel. Mga Arabo, mga Amerikano, mga Romano, tanga. Gago. Maraming gago. Sinungaling mga aklat, hindi banal, hangal na aklat. Matantadong aklat. Maruming aklat, hindi banal. Mga gagong aklat. Hindi ba yung gago? Sa harap ni Kristo? Ituro ba yung ni Kristo mga gagong aklat? At ayaw bang basahin? Makinig lang sa mga kamagagawa, tanga. Para lang makinig lang sa mga pare, tanga. Para lang makinig sa mga pastor, tanga. Magbasa, may aklat na, magbasa. Bakit hindi kami tawag nila basa? Kasi walang Kristong pala sa kala. Bakit mo basahin ng mga Bakit mo nabasahin kung ano mo Kasi walang Kristo nga, wala sama-sama ang makaunawa. Sino mabasa? Pati pare, pati pastor, pati kamagawa, tanga. Nagturo lang kasi may pera. Kung walang pera, hindi mo turo. Ito live ko. Nakapaghanap, nakapaghanap ako. Walang bayad to. Ako bumili ng computer. Ako bang bumili? Ha? Walang bayad to. Para kay Kristo. Alam niyo gusto ang ginagawa ko. Walang bayad. Kahit nagutom ako, kahit pagod ako. Ha? Pag-aral talaga. Aral. Pwede magkamali ako sa tao, pero kay Kristo sa aral, hindi po magkamali. Yun ang kasalanan, hindi patawarin ni Kristo pag sinasadya mo. Kahit sino pagkalaban ko, wala ko pakalam, huwag na si Kristo. Ang kanyang turo. Ang aking hari, huwag na. Madurog ang puso. Kung may broken hearted, may broken spirited. I will be broken in spirit without Christ in me. If Christ is my enemy, who live within me is spiritually. Iba ang broken hearted, iba ang broken spirit. I am intact in spirit with my King and also intact emotionally with my King. Kahit sino pa kalaban ko. Kahit anghel pa. Kahit demonyo pa. Kahit adik pa. Wala akong sinasanto. Kasama ko ang Kristo na hari sa puso. Siya ang pinaglingkuran, hindi kayo. Mga tanga lang kayo. Katulad ng mga libertisan dito. Tuloy natin. Tapos ikaw, sasabihin mo, Diyos ka. Diyos ako, may tatay. Ikaw lang din Diyos. Sige nga. Mga Katoliko. Sige nga. O sige, basahin mo. Sige nga. Basahin mo. Basahin mo. May talata. Salmo ha. Salmo 82, 1 hanggang 6, 1,67. Basahin mo. Tingnan ko magpanak mo. Tama ba yung grammar mo? Basahin mo nga. Pa yung grammar mo. Si Kristo magsabi din. Tingnan mo to. Nagbuli. Basahin mo nga. Binabasa ko na. Tama yung grammar mo. Tamak mo yung bayot. Uy, Joey Coloma. Sa grammar, sa English, sa Ebanghelyo, takbuhay ka, bayot ka pareho. Ang laki ng boses mo.
Ang takot sa'yo, mga katoliko, mabuhay, mabayot ang katulad mo. Kung sa akin, lampa, ikaw pati Kristo mo. Pati bulang Kristo mo. Kahit wala kang magawa. There's nothing you can do against the truth, against Christ, but for the Christ, and the truth is Christ. Sa 13, sa 11:8 of 2 Corinthians. I am the way, the truth, and life. Speaking of truth, that refers to Christ and His teaching, the gospel. The truth, why Christ is true? Because He teaches the gospel. He teaches the gospel. And only Christ can teach the gospel. That's why it is called the gospel of Christ in our hearts. And He rules us and teach us within our hearts. Hindi makita, hindi marinig na akin. Pati tao, kahit mga marites, pati kayo, hindi marinig. Malaman niyo ulo lang kung ako magsalita na at totoong Kristiyano na may Kristo sa kanang puso na wala sa inyo. Pati demonyo nyo, nalahan sa puso, tatabok, gagapang, masira, madurog. Ang Kristo na, kayo, ang Katoliko, hindi kayo matatag. Ang Kristo na demonyo nyo, matatag sa inyo. Pag sa harap ko, lipad na siya. Iniiwan na kayo. Tumatakbo na. Pareho nyo, gapang na kayo. Pati kayo, malami kayo. Kayo tatakbo. Tatakbo kayo dito sa aking live. Ito, 160 na, 15 minutes more. Ano natin? Episode na natin to. Kung ano kataka to si Joel Columna at pa Nathaniel Emmanuel Hilo, John Cortez. Ako tumatawag sa, akala na magkape ako. Grammar pala, di ba? Define. Sa Ebanghelyo, wala. Yan to, tuloy natin. Di ba, yung episode sa makbo, marami siya sinabi, puro mali-mali, tanga. Di ba yung tanga? Di ba gago yun? Di ba adik yun? Adik. Hukom sa akin, walang basehan. Ang hukom ko mabasehan. Siya naman, sabi, sige nga, basa. Mali ang grammar mo, tanga. Ako yung tanong noon, ito tuloy natin. Tanga, gago, takbuhin, bubo, bayot, adik. Yun ang hukom. Masabi mo sa matapang, hindi ba siya tumakbo? Tumakbo. Ha? Tumakbo siya sabi. Ano itong tawag ito? Walang prinsipyo? Bayot talaga. Bayot ka dyan. May talata. Dyan. Joey Columna, ang kalata kayo na wala siya sa John Cortez din. Bayot ang Kristo, no? Wala rin prinsipyo. Bayot ang mga demonyo. Ang bayot para sa Diyos, yung hindi sumasagot sa tanong. Pag tumanong, wala sa tanong, wala sa sagot ang Diyos ang sinasagot. Mga adik, katulad niyo. Katulad sa mga adik, maging adik, katulad niyo. Malaman sa inyong gawa. Bubo ang Kristo na natulog sa inyo. Bubo, bugok. Bubo, tarantado ang Kristo na natulog sa inyo. Mga gagong Kristo. Pati Kristo nyo, murahin ko. Gago, tarantado, hangal ang Kristo, maadik ang Kristo no. Mga Katoliko. Yung adik ng Kristo, kahit saang legal, hindi nyo maipagtanggol sa akin. Tingnan mo ha, kung hindi lang sa masalita si Joey Columna, lahat siya kami. Nagsalita siya, pupalpak siya. Lahat na siya, napasunan na yan niya, natakbuhin siya sa tanong, nabubo rin siya sa aklat ng Panginoon. Kasi yung bubo ng demonyo, natulong sa kanya. Malaman sa kanyang gawa, bulag itong tao to. Humusga, nawala, hindi humusga pa si Kristo. Ang tulong ni Kristo, Diyos tayo. Sabi ni Kristo sa atin, panunod sa atin, Diyos tayo. Sa kanya, hindi Diyos tayo. Tanga, gago. Laban si Kristo, gago talaga. Walang respeto sa Kristo. Gusto pang respeto rin doon sila. Sino respeto sa mga tanga, mga gago? Tanga, gago kayo. Mga respeto sa inyo, mga demonyo lang. Hindi mo banal na tao. Tanga kayo, hukom yun. Gago. Pero diba sa sunod nito, wala pa naman masabi. Sino si John Columna? Malaki lang busit ito. Buli pro lampa. Siga pro lampa. Bayot pa lang siga. Malaki lang busit parang lalaki. Pero ang puso niya, bayot. Adik, parang maglulo lang. Kaya ganoon siya masalita, sobra kasungaling. Pati lulo ako pa dito, may live ako. Siya parang buhay lulo. Ito natin. Ang mangyari ito. Tanga, sumagot. Walang alam, tanga, gago. Iba, tanong topic, programa,
Wala pa rin. Walang masasabi. Kahit saan pa siya, bubo lang sa yung mga demonyong ugali. Wala kayong kwenta kay Jesus sa debate. Lampa lang kayo. Tuloy natin. Sir, Sa John 10, verse 34 to 35, basahin mo. My the Diyos, God is in the table. Sabi ni Banjilo, no, tama daw yung grammar. John 10. Bakit wala? Iniiba naman ang topic, takbuhin. May issue kung may Diyos ba na tao o hindi. Bumalik siya sa akin, tanong na ako, tanong para sa sunod. God is in the table. May question nun. It is true or correct? Kasi grammar kasi pag-usapan. Tinitest ko sila. Ang bubong ito, ako na nasabi, patanong ngayon, tanga. May question mark nun. Naka-live na, tanga. Kahit saka, Joey Coloma, ipit ka, wala kang no match ka. Basura ka lang. Bayot ka lang. Paingay ka. Hindi ka nahiya dito sa mga tao ito. Ikaw lang pinakaingay na tanga. Na adik. Ang sayong mga talata, natanong mo, sinagot ko. May talata. Ikaw naman, nagtanong ka, hindi mo pala alam ang tanong mo. Doon ka na punta sa gama, tanga. Bubo, adik na. Tarantado ka. Anak ng Diablo. Yun ang hukom. what is in the table? Tama ba yung what is in the table? Ikaw sagot ka. Ano mo? What is in the table? What is in the table? Ano? Ang sabi mo, the cat is in the table. Tama ba yung grammar mo? Tanong ko sa the cat is in the table. Tama Tama ba? ka. Ano ang correct? Ano ang correct? Kita mo? Nagaling sa Sanayin ba kayo na tama yung grammar niya? The cat is in the table. Tama ba yun? Oh. Tama ba yun? Tanong ko yun. What is your answer? The cat is in the table. Correct or Sasagutin. wrong? Ayaw yung mga kasama ko kung tama ba yung grammar niya. The cat is in the table. Patanong Ano sa'yo. ba yung in? Na ginamit? In, mali ka. Saan ba yung in? Ano ang dapat ilagay doon? Anong dapat ko ni in? Puro na sagot. So, tanong ko sa kanila yun. Iniba na kwento naman. This person is fan of making a story. Balita ka dito kung wala kang live, kung wala kang ebidensya. At siya hindi mo kabalitan sa akin kasi ako legal. Naibasehan ako. Naka-snapshot. At tanong ko siya, mali ang in. Tama ba o hindi? Sabi niya mali daw. Nagtanong pa siya sa kasabihan. Sagot pala siya. Ha? Pinatanong nito. Hindi pala siya pala ang bubo sa gama. Nagtanong pa. God is in the table. Tama ba o mali? Question mark. Sabi niya, ako lang mali. Question mark ko sa inyo yun. Sabi niya, mali. Talagang mali. Ano na tama? Hindi na nasagot. Tanga. Kasi wala nang kaibigan niya. Tanga din. Tama na mali ang cats in the table. So, anong tama? Hindi na nasagot. Tanga. Tuloy natin. Tingnan mo, simple instruction. Di ba alam ng tanong ko sa ngayon? Tanga. Gago talaga. Tanong ko sa inyo na yun. Ako nagtanong, hindi galing sa inyo. Tanga. Gago. Kaya magaling sa akin. Akala niya, ako na naturo. Question mark at ang dulo doon. Is it correct or not? Nag-counter pa ako from 10 to 1 to 0. Itlog. Sabi ko sa kana. Tanga. Gago. Gago talaga ito tao to. Addict talaga. Certified addict. May sanay ng demonyo. Hindi ng druga. Pero addict ang isip. Mas malala pa sa addict. Tanga. Tuloy. Ako nagtanong doon, is it correct? Cat in the table? Yes Yan, or tama no? kasi, napisto ka. Besto ka. Ikaw na besto. Napisto ka na tulog Episode 1. sa grammar. Sa episode 2. Ah. Episode 2. Dami tayo ito tao itong kabalingan ng sabi ito. Marites o na-addict. Sabi ko, tama ba yun o hindi? Sabi, ang alam mo, nabisto ka. Ano saan mo nabisto doon? Natanong ako sa, ikaw nabisto, tanga, gago. Yung mga tao na mahilig mag-twist sa tama. Ayaw na totoo dito. Ang totoo gawin lang mali. Ako pa mali, tanga, gago. Ako may ebidensya, ako illegal. Hindi ako bubo, hindi ako illegal katulad mo. Kapag isip. Sinungaling ka. Tuloy natin. Ngayon, Wala. ngayon, Ang Kristo mo, bayot ang Kristo mo. Bayot ang Kristo mo. Kasama mo, kini-kini, Kristo mo, pag Kita mo, Tingnan mo, mali daw ang gabar ko. Ako naman mali. Ako ang nagtanong, tanga. Buo talaga ito. Addict talaga ito. Ito ang pinaka-addict na estudyante.
Nagtanong ako, tanong ko, ako sa mali. Kaya nga ito yung tanong ko. Kung alam nyo, hindi mo alam, adik ka. Ako alam ko, ako natanong. Hindi mo yung tanong. Adik talaga. Bayot sa adik, lampa, siga na lampa. Pagharap ni Bandilo, pati demonyo na, pati Kristo na. Tuloy natin. Mag-English ka na, ang pangit mo. Naputang sa lolo. Ang pangit mo pakinggan mag-English. Ikaw rin pala. Tama? Ang pangit mo, lahat ng sumbong niya, wala akong sinabi. Nag-English ako doon. Nagtanong ako, is cut in the table correct or not? Gago. Sabi, pangit ko mag-English. Nagtanong ako doon, mali ang gamma ba o tama? Basta lang masabi, takbuhin sa tinanong ko sa kanya para naman masabi, tanga pa rin. Tuloy na rin. You cannot even speak English. Can you say English in just 5 minutes? Can you speak English in just 5 minutes with correct grammar? Ha? Alam mo ba? Tapos, sasabihin mo, Diyos ka. Can you speak English? Sige nga. Sabi mo, Pero can you speak English in just 5 minutes with correct grammar? Wala siya sabi, takbuhin pa rin. So sabi mo, Diyos ka. Ganun pa. Kahit ayaw sabi ito, wala, hindi siya consistent. Paiba-iba, palaka, talon-talon. Oh? Sa debate ka sa... Dapat mag-stick ka sa isyo. Ang tanong mo, sasagutin mo. Ang tanong ko, sasagutin mo. Kung may tanong ka, sasagutin ko. At yung tanong ko, yung tanong mo rin. Ako na alam masagot may tarata. Ikaw, hindi alam masagot may tarata. Yun, adik talaga. Bumo talaga. Kaya nagbura. Kamura-mura ka, Joey Kuluma. Kamura-mura talaga kasi sagot mo lang mali. Takbo mo palaka. Palakang, bakulaw. Patuloy mo dito sa live nito na bubo ka sa Ebanghelyo, sa Katangiloon, sa grammar, sa English. You cannot even speak English in just minute or second. Bubo ka talaga. Bayot ka lang. English. Can you speak English in just 5 minutes? Pero windang challenge ito. Sige, kung Diyos ka, ipako mo kung Diyos ka, ipako mo yung sarili sa krus. Tama. May Diyos sa tao. Bago ipako sa sarili, Kristo ka ba? Ikaw lang, adik mag-isip ng tao talaga. Ang adik, mahirap kausap. Wala sa reason. Magsalita minsan. Siya lang salita dito, wala mag-topic. Sabi niya, kung Diyos ka, ipako mo sa sarili mo. May Diyos na pinakapako, katulad ng Kristo. May kataong naman, tanga ka. Mamatay kami katulad ng tao. Binabasa ko ka na. Ayaw pabasa. Hindi alam. Ha? 27 na tayo. 2 minutes more. 2 minutes. Can you speak straight English? And Speak in Tagalog? 8 minutes na. Ha? Si Joey Kalumna, bubo sa English din. Binid siya ako. Pangit mo sa English. Walang Huwag ka na ginawa. mag-English. What is the correct English? What is the grammar? What is the correct grammar? What is English? What is grammar? Ano ba yan? English na yun. What Hindi is mo the alam. correct Ang English? tanong ko, simple. What is grammar? Hindi alam what is the correct English. May bad English din, tanga. What is the wrong English? What is the correct English? Tanga. English din alam ang correct at wrong or bad. Tanga. What is the correct English with grammar? Ano yun? Ang correct English. Diba? What lang is helping verb, English noun. Tama. With grammar. Anong gusto niya? Sabi na, puro lang, mali, pangit, sa'yo lang pangit. Kasi bubo ka. Ang iba nito, hindi na comment, siya lang bubo sa English. Ikaw, Joey Kuluma, kung adik ang English mo, huwag mo ko damay, kayo na lang. At ikaw na nagsasalita, mali pa. Starring ka, Joey Kuluma. May pangalan mo nakauna, Boy Lolo. Bakit ito naman Boy Lolo nung sabi ito sa ibang page ko? Na may patunayan ko siya pala nasabi. Ibatos Manjilog. Hindi ako natanong, bakang katulad mo, maadik, ito, Boy Lolo ka. Nalampa na takbuhin. Bayot. At least, pag kumukuma ko, hindi iyon ako siya, may patotoo. Sa base sa yung actuation, sa yung gawa dito sa live. May live ako.
The evidence speaks for itself. Not you, not me. The evidence considered by the court. And the judges, like humans, who watch this video and hear this video. Yun, kumpleto na. Joy, kulom na. Buhay lo, buhay lampa, buhay takbuhin, buhay palaka, patalon-talon. Bayot, walang tatanong, bayot sa tanong. Lampahin, takbuhin, buhay palaka. Tulo lang, ano alam. Tuloy natin. I am good English Identify at what English. is, I am define good. what is grammar. I am good English. Ikaw, good English, ikaw si, I am good English because I am, I am good. What is grammar, Nathaniel? Very, very good. I am very good. Bili-bili ko, tanga. What is grammar? Grammar Yes, pala. I am Grammar good. susunod I na, am diba? good English. I am good English. Bili-bili good. Ganon. Biro-biro lang sa hindi naman sa ang English. May grammar. Mabubusan sa grammar. Magturo pa sa akin. Walang basehan sila ako bubo. Sila bubo sa grammar. Kaya ako na-interpret sa talata kasi may grammar ako interpret. Ang sabi ni Jesus, si Kristo magturo, may grammar. Kasi ang grammar sa legal. Sa law, hindi pwede yung grammar doon. Patunayan mo ako buo sa grammar, mag-aral ka muna ng Ateneo, kung mapasa ka ng Ateneo, sa law, sa entrance, tanga, gago. Naging chairman pa ko doon. Walang chairman na buo sa grammar, sa law. Ang grammar part of the law. Ang grammar is part of the law studies. That is also important to ascertain the meaning of the law. Grammar, even the comma, the punctuation marks, is we are very strict in interpretation. Grammar with the use of grammar and the punctuations. Comma, period, apostrophe, name it. Even the construction of words. We consider grammar and the origin of words to ascertain the truth and to serve justice. Ito kapatid, tapos na tayo. 1 hour and 32 minutes na tayo. Magpaalam na tayo. To God, ituloy natin ito kasi may 46 minutes pa natira sa patuloy na mabubo sa gama to si matakbuhin, lampa, takbuhin at buhay palaka, aba, si Joey Kuluma at lahat ng katoliko kasama niya. At eventually tumakbo sa live ko. Patunay na mali ang sila, ako na bubo sa mga nagkamar. Palagi na nagkamar. Ito ngayon, patunay ko na sila, ayaw na ilabas ito. Ako maglabas na. Kasi napahiya na sila. Ha? To God, thank you. I thank my King Christ who is within me, who is seated in the throne of God, and who also in my heart, His Spirit. Thank you, Father. Thank you, Christ. To God, the Father, be the glory in the name of Jesus Christ, my King, who rose in my heart, together with the Holy Spirit. Amen. Spirit of the Father. Thank you for watching and listening sa inyong lahat. Bagamat, natanggap namin paghahari ni Jesus sa aming puso, gayon din sa mga Katoliko, sa Protestante, mga Muslim, at sa tao, manahan din ang paghahari ni Jesus sa iyong puso. Tanggapin nyo lang. Huwag kayong matigas ulo, katulad ni Joey Kuluma. At marami pang Katoliko. To God, Father, to God, the Father, be the glory, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, together with the Holy Spirit. Amen. Thank you for watching and listening. See you in the next video and stay safe. Now let's sing to our Father. Okay, let's sing to our Father. So, sing along with this song for our Father, the Father of Christ and the Father of Christians.